Naisipan kong dalhin si Catherine sa bangko na pag-aari din ng aming pamilya. Bibigyan ko siya ng credit card. Isa ito sa pain ko sa kanya dahil dito ko malalaman kung mapagkakatiwalaan siya sa pera. Dito ko malalaman kung mukha din siyang pera, kagaya ng karamihang babae. Bakit nandito tayo, Jason? Tanong nito na puno ng pagtataka. Sumunod ka na lang. Let's go. Sagot ko at nagpatiuna na akong pumasok sa bangko. Good morning, sir. Bati sa akin ng guard habang nakatungo. Tumango lamang ako bilang sagot dito. Good morning, ma'am. Narinig kong bati ng guard kay Catherine. Good morning po, kuya. Magiliw ding sagot ni Catherine. Napalingon ako at sakto nakita ko ang guard na halos maglaway na sa katitingin kay Catherine. Kaya naman hininaan ko ang lakad ko hanggang sa makapantay sa akin si Catherine. Nang magkasabay na kami ni Catherine, saka ko ito'y nakbayan na kinagulat nito. Inakbayan ko si Catherine hanggang sa makapasok sa opisina ko. Nandun naman si Pio, ang aking pinsan na manager ng bangko. Siya ang pinagkakatiwalaan ko dito dahil malaki ang tiwala ko sa kanya. Kaya siya na namamahal habang wala ako dahil halos lahat ng negosyo ng aming pamilya dito sa Ilocos ay ako na namamahala. Insan, nabisita ka. Bati ni Pio saka kami nag-akap bilang pagbati. Kasama ko si Catherine. Gusto ko kasing bigyan mo siya ng credit card. Sagot ko naman. Oh, hi Catherine. Baling nito kay Catherine na nakaupo sa tabi ko. Hello. Sagot naman ni Catherine halatang nahihiya. Ganda mo ngayon na. Puri naman ni Pio kay Catherine. Medyo nakadama ako ng inis pero hindi ko pinahalata. Halata kasi ang malaking paghanga ni Pio kay Catherine. Kilalang kilala ko pa naman ang pagkatao ng mokong na to. Ang bilis nito sa babae. Umighim ako para makuha ang atensyon ng dalawa. Pakiasikaso na insan ng credit card ni Catherine please. Sagot ko. Oo nga pala. Wait yun na ako dito. Sad nito na nakangitit kumindat pa talaga kay Catherine ang loko bago lumabas. Jason, kayo ang may-ari ng bangko na to? Hindi makapaniwalang tanong ni Catherine. Yes, yung hotel na tinuluyan natin after our wedding, yung mall, beauty salon at restaurant na kinainan natin, pagmamay-ari ng aking pamilya. Mayabang kong saad. Wow, ang yaman niyo pala talaga. Pero bakit si ate ang ginusto mong pakasalan? Mahirap lang naman kami, di ba? Puno ng pagtatakang tanong nito. Nabigla naman ako sa sinabi ni Catherine. Hindi ko inaasahan na itatanong niya ang ganoon. Napaisip ako kung bakit nga ba. Dahil totoong mahal ko ang ate mo. Magmula pa noong bata pa kami. Lihim ko na siyang nagustuhan dahil napakabait niya at napakaganda. Sagot ko naman na nagpalungkot sa akin dahil naalala ko na naman ang magandang ngiti ni Celestina habang pinagmamasdan ko siya mula sa malayo habang kasama ng isang bata na hindi ko kilala. Pero hindi ba kumontra mga magulang mo na isang hamak na mahirap lamang ang mapapangasawa mo? I mean, di ba mapupunta lang sa isang mahirap ang yaman niyo? Muling tanong nito. Hindi naman matapobre ang mga magulang ko dahil galing din sila sa hirap. Sinuwerte lang kami kaya kami naging mayaman. Sagot ko. Sinuwerte? Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong nito habang nakakunot ang noo. Nagmula sa mahirap na pamilya ang mga magulang ko. Si Daddy, working student noon. Nagkakargador lamang siya sa pier upang may ipangtustos sa pag-aaral. Si Mami naman, sales lady sa isang mall at sa gabi naman nag-aaral. Engineering ang course ni Daddy at nursing naman si Mami. High school sweetheart sila na makapagtapos, saka sila nagpa siya magpakasal. Nang ipinagbubuntis pa lamang ako, nagsimula na daw ang swerte sa buhay nila. Hindi daw nawawalan ng project si Daddy at si Mami. Mabilis na na-promote as head nurse. Kaya medyo naging maginhawa ang buhay namin. At na maipanganak daw ako'y patuloy pa rin ang swerte sa buhay namin. Isang araw, napadaan daw si Daddy sa isang outlet ng loto. At natukso siyang tumaya. Kinabukasan nagulat na lamang siya habang nagbabasa sa dyaryo. Dahil ang numero na tinian niya lumabas. Halos himatayin daw si Daddy nang malaman niya na nanalo siya sa loto ng 700 million pesos. Wow, ang swerte naman. Hangang-hanga, nasaad ni Catherine. Napakaswerte nga ni Daddy at ako ang sinasabi niya na swerte sa buhay niya. Kaya mahal na mahal nila ako at lahat ang gusto ko
Sinusunod nila dahil ako naman daw talaga nagdala ng swerte sa kanila. Mayabang kong saad. Anong ginawa nila sa pera na napanalunan nila? Iyon ang pinambili nila ng asyenda at doon nagsimula ang lahat. Naging matagumpay ang ubasan at tubuhan ng asyenda pati ang niyugan. Palaging maganda ang kita kaya naman nakapagpundar sila daddy ng mga negosyo at ngayon meron na kaming mall, hotel, bangko, beauty salon at restaurant sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Sa akin ibinigay ni daddy ang mga negosyo dito sa Ilocos dahil ako daw ang dahilan ng lahat at kapag nakapagtapos na din ang mga kapatid ko ay ibibigay naman sa kanilang iba pa naming negosyo kaya naman lahat ng pagmamay-ari namin dito sa Ilocos ay akin. Saad ko pa. Ang swerte mo naman. Samantalang ako, ang pamilya ko, napakamalas naman. Malungkot na saad ni Catherine. Nagtaka ako sa sinabi niya. Bakit naman? Dati daw, may kaya din ang pamilya ko. Pero inabot ata na malas at unti-unting nawala mga negosyo ni tatay mula nang ipanganak si ate. Dahil ipinanganak ito may sakit sa puso. Dahil sa pagpapagamot, naubos ang pera nila itay. Kaya pinili na lamang nilang manilbihan sa pamilya ninyo hanggang sa magkasakit na din si itay na lalo naming ikinalugmok. Naiiyak na saad ni Catherine. Ngayon ko lang nalaman na ganoon pala ang nangyari sa kanilang pamilya. Kaya pala ganoon ang kutis nila. Taglay pa rin nila ang kutis mayaman. Hindi na ako umimik dahil hindi ko alam kung paano ko siya i-comfort. Insan, heto na oh. Ani ni Pio na hindi ko na malaya na nakabalik na pala. Kaya nakaramdam ako ng relief dahil sa pagdating niya. Naging emotional na kasi ang usapan namin ni Catherine. Okay, thank you insan. Tutuloy na din kami dahil medyo madami na din kaming nagawa. Nakakapagod din pala magala. Nakangiti kong saad. Always welcome insan. Sagot naman ni Pio at tinapik pa ako sa balikat habang nakangiti. Binalingan ko naman si Catherine para ibigay ang credit card. Catherine, itago mo at gamitin mo ito kung may gusto kang bilhin. Ani ko sa kanya. Hindi ko naman kailangan yan eh. Huwag na lang, Jason. Tanggi nito habang itinutulak ang kamay ko pabalik. Medyo na-amaze ako pero hindi. Hindi ako dapat maniwala agad dahil baka pinapasakay niya lang naman ako at nagkukunwari lamang siya. No, I insist, dapat meron ka nito. Para hindi ka nahihingi pa sa akin kapag may kailangan ka. Pilit ko naman at pilit na pinahawakan kay Catherine ang credit card. Hindi na ito nakahindi pa at napilitan na ding hawakan ng card. Sige. Salamat. Tanging nasambit na lamang nito at itinago na sa bagang credit card. Bueno insan, alis na kami. Ikaw na ang bahala dito at itawag mo kagad sa akin kung may problema man, okay? Bilin ko. Kay Pio. Okay insan, noted. Bye. Sagot naman ito. Umalis na kami sa bangko at nag-drive na ako pauwi ng asyenda dahil medyo nakakapagod na mag-ikot. Habang nasa biyahe kami, tahimik si Catherine na tila may iniisip. Hindi ko na din siya pinakailaman at nag-drive na lamang ako ng tahimik hanggang sa makarating kami sa bahay. Catherine's POB. Tahimik ako habang bumabiyahe kami pauwi sa asyenda. Naisip ko kasi yung mga napag-usapan namin ni Jason. Nakakainggit naman siya at ang pamilya niya dahil ang swerte nila. Dati rin pala sila mahirap at hindi mo aakalain na yayaman sila ng sobra. Hindi lang milyonaryo, naging bilyonaryo pa. Naisip ko lang paano kaya kung hindi na bankrupt ang negosyo nila tatay. Siguro, nakakaranas rin kami ng kaginhawahan. Hindi naman sa sinisisi ko ang pagkakaroon ng sakit ni ate. Pero iyon daw ang dahilan kung bakit naubos lahat ng kabuhayan namin. Iyong mga magulang naman nila tatay at nanay hindi ko rin kilala. Patay na daw pero ni minsan, hindi man lang nila kami dinala kung saan sila nakalibing. Bakit kaya nangyari sa amin ang ganoon? Hindi naman masamang tao mga magulang ko para parusahan ng ganoon. Sobrang hirap kasi talaga ang nararanasan namin. May minsan pa nga na halos wala na talaga kaming makain. Catherine, are you okay? Tanong ni Jason na mapansin na tumutulo na pala ang luha ko. Sa sobrang pag-iisip ko hindi ko na namalayan na lumuluha na pala ako. Ha? Oo, okay lang ako. Napupuwing lang ako. Pagsisinungaling ko sabay punas ng luhang tumutulo sa mukha ko. Tumango-tango naman si Jason sa sagot ko. Nandito na tayo. Pwede ka nang bumaba. Saad nito. Hindi ko na rin pala napansin na nakarating na kami sa asyenda at nasa tapat na kami na mansyon. Bumaba na lamang ako dahil nakaramdam ako ng hiya kay Jason. Baka kasi sabihin na nagdadrama pa ako. Good afternoon, sir.
Good afternoon po ma'am. Bati ng mga katulong na ang bilang ay nasa 20 yata. Nakalinya ang mga ito sa may bukana ng pintuan ng mansyon at lahat nakatungo upang magbigay galang sa amin. Wow ha, para kami mga hari at rina na buong galang na sinasalubong ng mga nasasakupan. Maliban naman sa mga katulong ay naroon din lahat ng mga tauhan sa mansyon gaya ng cook hardinero, driver, mayordomo at ang mga alalay ni Jason. Good afternoon din po sa inyong lahat. Nakangiti kong bati sa lahat at nginitian ko sila isa-isa. Ngunit hindi ko pa man nangingitian ang lahat ay hinila na ako ni Jason. You don't need to greet them back. It's one of our house rules. Tila inis, nasad nito. Pero no buts. Hindi mo kailangan makipagbatian sa kanila dahil magiging amo ka nila. Let's go. Pasigaw na sad nito at medyo napahigpit ang hawak nito sa braso ko. Napapangiwi na lamang ako sa sakit ng paghawak niya sa akin. Ganoon pala ang mayayaman. Parang ang taas ng tingin sa sarili. Sa susunod ayoko makita na nakikipagbatian ka sa mga tauhan natin. Hindi natin sila ka-level. Sila'y taga-silbi at responsibilidad nila ang pagsilbihan tayo. Huwag mong i-level ang sarili mo sa kanila, naintindihan mo? Maotoridad, nautos nito. Tumangu-tangu na lamang ako dahil sa mga sinabi niya. Medyo nakaramdam ako ng takot sa kanya dahil sa mga sinabi niya. Diyos palang tingin niya sa sarili niya. Yaya! Tawag nito. Bakit Jason? Sagot naman ng isang babae na medyo may edad na rin, siguro nasa 50 na rin ito. Yaya halika, saad ni Jason. Lumapit naman ang yaya na tinawag niya sa amin. Catherine, siya si Yaya Macaria. Siya nag-alaga sa akin mula nang isilang ako at siya lang ang pwedeng tumawag sa akin sa pangalan ko. Lahat dito, senyorito ang tawag sa akin. Siya lang din na makakatulong mo sa pagsisilbi mo sa akin. Saad nito, nakinabigla ko. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi ni Jason. Hindi ko maunawaan kung ano bang ibig niyang sabihin. Pagsilbi? Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong. Okay, ipapaliwanag ko sa iyo magiging silbi mo sa buhay ko. Makinig ka rin, Yaya. Catherine, dahil nga hindi naman dapat ikaw ang asawa ko, magkakaroon tayo ng kasunduan. Dahil alam ko naman na hindi ka papayag na makisama sa akin. Pagsisimula ni Jason. Hindi naman ako mapalagi dahil hindi ko magets ang ibig niyang sabihin. Ano bang ibig mong sabihin? Gagawin mo kong katulong? Tanong ko. No, makinig ka muna. Halika muna sa taas at ituturo ko magiging kwarto mo. Yaya, pakisamahan kami. Ani ni Jason. Sumunod na lamang ako. Umakyat kami sa second floor at ang taray ha, may elevator ang bahay nila. Tahimik lamang ako sumakay kami ng elevator at mabilis din kami nakarating sa second floor. Sumunod lang ako sa kanilang dalawa papunta sa kwarto na sinasabi niya. Hanggang sa tumigil kami sa pangatlong pinto. Binuksan iyon ni Yaya at tumambad sa akin ng isang napakalakit, napakagandang kwarto. Napalaki talaga ang mata ko at napangangapa sa paghanga sa ganda ng kwarto na ito. Ang laki nito ay kasing laki ng bahay namin. Ang laki at kompleto ito sa gamit. Sa kabilang kanto ay may sala at may napakagandang sofa. Pasok Catherine at isara mo yung bibig mo bago pa tumuloy ang laway mo. Ani ni Jason na walang emosyon. Napahiya naman ako at mabilis kong isinara ang aking bibig at pinunasan ng paligid para masiguro na wala namang laway na tumulo. Nakapasok na pala silang dalawa habang ako ay nanatili sa may pinto habang nakanganga. Dahil nga napahiya ako, mabilis akong lumakad papasok. Ito ang magiging kwarto mo pansamantala. Ani ni Jason. Liwanagin mo nga ang ibig mong sabihin, Jason. Ba't hindi mo pa kasi tumbukan ang ibig mong sabihin? Paligoy-ligoy ka. Kanina ka pa. Mataray kong saad. Kanina pa kasi. Gulong-gulo na nga ang isip ko, lalo niya pang ginugulo. Okay, let's have a deal. Ani to? Deal? Nagtataka kong tanong. Yes, deal. Dahil nga pareho nating hindi gusto makasal, magkakaroon tayo ng kasunduan. 5 months. In 5 months, pagsisilbihan mo ko bilang isang asawa. Ani to? Anong klaseng pagsisilbi ba ang gusto mo? Ang dami nyo nang katulong ah. Inis kong saad. Abat balak pa nga yata akong gawing katulong ng mokong na to ah. Oo nga pero iba ang gagawin mo. Ang gusto ko, pagising ko nasa tabi na kita at hahalikan mo ko habang ibinibigay ang breakfast ko. Ani to? Ano? Nagulat ako sa sinabi niya at napatayo tuloy ako. Oops, hindi pa ako tapos. Pakinggan mo muna ako bago ka mag-react kasi bibigyan pa kita ng chance na magbigay ng kondisyon. Ako muna, okay? Sad nito. Ah, okay. Sad ko naman.
Gano'n naman pala eh. Kaya umupo ulit ako para pakinggan ang mga kondisyon niya. Okay, pangalawa, kailangan nakahanda na agad ang bihisan ko na pantrabaho. Kailangan paglabas ko ng banyo naka-ready na at tutulungan mo rin ako magbihis. Pangatlo, kailangan may kiss tayo kapag aalis at babalik tayo sa bahay na hindi tayo magkasama. Pang-apat, kailangan pagdating ko, nakahanda agad ang tsinelas ko at ikaw maghuhubad ng sapatos ko at last. Pang-lima, kailangan may masahe muna ako bago matulog o bago ka pumunta sa kwarto mo. Ngiting-ngiting ani nito. Ano? Bakit kailangan lagi may kiss? Parang sobra naman yata ang kondisyon mo. Parang hindi makatarungan. Inis kong saad. Patawa-tawa naman si Yaya sa gilid dahil sa pinagtatalunan namin ni Jason na kondisyon. Aba, kondisyon ko yun. Walang pakialaman ng kondisyon. Mayabang namang sagot nito. Pagkatapos ng 5 buwan, ano mangyayari? Tanong ko. Na-curious kasi ako sa 5 months agreement niya eh. Pagkatapos ng 5 buwan na hindi tayo na in love sa isa't isa, ipapaanal natin ang kasal. Seryosong sagot nito. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Hindi ba siya nagbibiro? Pero natuwa ako dahil doon at least may pag-asa pa pala na makawala ako sa kanya. Ganon? Sagot ko. Ganon pero kailangan gagawin mo lahat ng kondisyon ko. Saan nito? Hindi ko mahulaan kung ano ba nasa isip ng lalaking ito. Ikaw naman, ano mga kondisyon mo sa buhay? Tanong nito. Kailangan ko pag-isipan kung ano bang kondisyon ko na ibibigay. Dapat pag-isipan ko mabuti para after 5 months ay magkahiwalay na kami. Pwede bukas ko na lang sabihin yung mga kondisyon ko. Hindi mo naman kasi sinabi agad kaya wala pa ako maisip. Palasot ko para talagang mapag-isipan ko na mabuti dahil napakahalaga nun sa akin. Okay, ngayon ay tingnan mo muna ang kabuuan ng kwarto mo at nandyan na din yung mga pinamili natin kanina. Kaya pakituro na lang sa kanya ang lahat at bukas ilibot mo siya sa buong bahay. Sad nito sakay ito tumayo't lumabas na ng kwarto. Okay, sagot naman ni Yaya. Kailangan ko maging matalino sa pagbibigay ng kondisyon bukas. Tatawa-tawa ako lumabas ng kwarto ni Catherine. Tingnan lang natin kung hindi siya sumuko sa mga pinagagawa ko sa kanya. Sigurado na hindi siya tatagal sa akin. Alam ko na hindi niya kaya ang mga pinapagawa ko. Dahil alam ko na may galit siya sa akin at gusto ko malaman kung anong binabalak niya laban sa akin. Kailangan ko malaman ang totoo niyang plano kung bakit siya nagpakasal sa akin. Dahil pwede namang huwag siya magpakasal sa akin. Dahil hindi ko naman sinabi na kailangan niya magpakasal sa akin. Dahil hindi ko naman sinabi na kailangan niya magpakasal sa akin na mamatay si Celestina. Ano nga bang plano mo, Catherine? Pagkausap ko sa sarili ko. Masyado kasi talaga ako naguguluhan. Sa bagay kasalanan ko din dahil nagpadalos-dalos ako ng desisyon at pumayag agad ako na itinuloy ang kasal. Hay, masisiraan ako ng bait sa babaeng yan. Di bale, kung may binabalak man siya ay alam ko na hindi siya magtatagumpay. Dahil sa mga kondisyon ko pa lang, sa kanya, alam ko na hindi siya tatagal. Nagpa siya kung pumasok muna ng kwarto upang magpahinga. Masyado kasi ako napagod dahil sa mga ginawa namin maghapon. Marahil dahil sa pagod, mabilis ako nakatulog. Nagising ako ng dahil sa tama ng sinag ng araw sa mukha ko. Umaga na, tanong ko sa sarili ko at tumingin ako sa malaking relo na nakasabit sa pader. Nagulat ako dahil alas 9 na pala ng umaga. Ang haba ng tulog ko dahil alas 5 kahapon nang nakatulog ako. Hindi pala ako nakakain ng hapunan at wala man lang ni isa ang nanggising sa akin. Bigla na nga lang kumulo ang tiyan ko kaya nagpa siya na akong bumangon at pumasok sa banyo para maligo. Pagkatapos kong maligo, dali-dali akong bumaba para mag-almusal dahil nagugutom na talaga ako. Yaya? Tawag ko kay Yaya. Oh, good morning Iho, gising ka na pala. Sad naman ito nang makita ako sa kusina. Opo, nagugutom na kasi ako eh. Hindi pala ako nakapaghapunan kagabi. Sad ko naman saka umupo sa may lamesa dahil naghahanda na si Yaya ng aking pagkain. Hanggang ngayon kasi, gusto ko pa rin na si Yaya nag-aasikaso sa akin kaya siya lang talaga ang palagi kong hinahanap kapag nasa bahay ako. Mahal na mahal ko kasi si Yaya. Oo nga Iho, ginigising kita kagabi para sana alukin kang kumain. Kaso himbing na himbing ka naman kaya hinayaan na kitang matulog. Ani ni Yaya? Ganoon po ba? Masyado siguro ako napagod dahil sa mga pinuntahan namin ni Catherine kahapon. By the way, where is she? Tanong ko na maalala ko si Catherine. Nasa kwarto niya. Magsusulat lang daw siya noong mga kasunduan niyo. Ewan ko nga. Puntahan mo na nga lang doon pagkatapos mong kumain. Ani ni Yaya? Sige po. Sinusulat niya pa talaga? Natatawang saad ko. Nang matapos akong kumain, nagpa siya na akong puntahan si Catherine sa kwarto.
Kailangan ko na kasing malaman kung ano mga kondisyon niya para masimulan ko na ang pagpapahirap sa kanya. Nang makarating ako sa tapat ng kwarto ni Catherine, hindi na ako kumatok at tuloy-tuloy na akong pumasok. Ni hindi man lang ata nahalata na may tao na sa kwarto niya dahil abalang-abala siya sa ginagawa niya. Nakadapa siya sa kama. May notebook sa tapat at hawak ang ballpen habang nakaturo sa sentido habang tila nag-iisip ng mabuti. Nang tingnan ko naman ang kabuuan ni Catherine habang nakadapa, halos mapalaway ako dahil sa ganda ng hubog ng kanyang katawan. Shit, ang kinis ng hita na kitang-kita dahil sa maikling shorts na suot nito na may ternong white t-shirt. Nakataas ang dalawang paa nito na tila lumalangoy. Pinipilig-pilig ko naman ang aking ulo upang mawala ang tila nalulunod kong damdamin dahil sa akin nakikita. Kalma Jason, hindi ka dapat mahulog. Saway ko sa sarili ko. Huminga muna ako ng malalim ng 3 beses bago umighim para makuha ang atensyon ni Catherine. Oh, bakit ka nandito? Nagtataka namang tanong ni Catherine na makita ako. Mabilis din itong bumangon at umupo sa kama. Wala, gusto ko lang malaman kung may mga kondisyon ka na upang makapagsimula na tayo ng ating kasunduan. Teka nga Jason, bakit ba kailangan pa natin to? Pwede naman maghiwalay na agad tayo, diba? Tanong nito na tila ba naguguluhan. Pwede naman pero hindi iyon ganoon kadali. Iniisip ko pa rin kasi ang sasabihin ng iba. Nakakaya kung maghiwalay agad tayo. Baka kung ano na pang isipin nila. Mas maganda kung medyo patagalin natin para naman hindi tayo masira sa mga tao. Hindi kasi pwede na maghiwalay tayo agad kasi masisira ang pangalan ng aming pamilya. Baka simulan pa ito ng hindi magandang haka-haka ng mga tao. Doon pa naman magagaling ang mga marites saka mas maganda kung susubukan din natin dahil sayang naman yung ginastos ko sa kasal. Malay mo magkaroon ng himala at magkasundo tayo. Paliwanag ko. Sa bagay, ayoko din ng ganoon baka paglabas ko ng bahay. Madaming sasalubong sa akin at puro bakit ang tanong. Nakakainis nga yun. Sige pahig na ako. Sang-ayon naman ni Catherine. Good, so ano mga kondisyon mo? Tanong ko at saka pumunta sa sofa upang doon maupo. Sumunod naman sa akin si Catherine at umupo sa harap ko. Makinig kang mabuti para maunawaan mo lahat ang gusto ko mangyari habang nagsasama tayo. Anito? Okay. Sad ko saka ako nagdekwatro upang maging handa sa mga sasabihin niya. Okay, let's start. Una, kailangan pag-aralin mo ako dahil gusto ko pa rin makapagtapos ng pag-aaral. Kasi kung hindi ako nagpakasal sa'yo dapat nag-aaral pa ako. Pangalawa, kailangan hatid sundo mo ako sa eskwela dahil mahirap mag-commute. Pangatlo, pakatandaan mo ito. Dapat ang tawagan natin ay asawa ko dahil gusto ko malaman ng lahat na mag-asawa tayo. Pang-apat, bawal na bawal ka makikipag-usap o makikipaglandian sa ibang babae. Dahil kahit hindi ko gusto na asawa kita, ayoko na naiiputan sa ulo Jason. Sa madaling salita, igalang mo ang pagiging mag-asawa natin habang magkasama tayo. Kailangan ituring mo akong asawa at hindi kung sino lang. At pang-5, kailangan alam ko ang lahat ng ginagawa mo at i-report mo sa akin lahat. Kung aalis ka na, hindi mo ko kasama. Dapat alam ko kung saan ka pupunta. In short, magpapaalam ka muna kung saan ka pupunta. Pag sinabi kong ayoko, ayoko. At hindi ka aalis. Kung hindi ako payag, maliwanag ba ang lahat, Jason? Mahabang litanya nito. At pangiti-ngiti pa. Napanganga ako sa mga kondisyon ni Catherine. Hindi ko naisip na ganoon ang gusto niya mangyari. Mukhang ako yata ang naisa na. Mukhang ako yata ang hindi tatagal. Hoy Jason, maliwanag ba? Naunawaan mo ba ang lahat? Oo, ulitin ko pa. Muling tanong nito nang hindi ako makasagot. Seryoso? Seryoso ka ba dyan sa mga kondisyon mo? Bawal ako mambabae? Saad ko na hindi pa rin makapaniwala. Like magda-diet ako sa mga chicks? Yes, I'm serious. 101% na sigurado Jason. Bawal ka talaga mambabae. Dahil sa mata ng batas at sa mata ng Diyos, mag-asawa tayo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo kailangan mong sundin ang mga kondisyon ko. Hindi ko nga pinakailman ang mga kondisyon mo di ba? Patawa-tawa pa nitong sagot. Okay, payag na ako. Inis kong saad at itinaas ko pa ang dalawa kong kamay na tanda ng pagsuko. Teka, suko? Ano sumusuko? Hindi kaya mukhang na-under na ako kaagad? Hindi maaari ito. Tumayo na ako at aalis na sana ng kwarto niya nang awatin niya ako. Sandali! Hindi pa tayo tapos. Sinulat ko lahat ng mga kondisyon natin pati yung kondisyon mo kahapon. At iyan, kailangan permahan natin yan pareho bilang kasunduan
at pahahawakan natin niyang kay Yaya at papipirmahin ko din siya bilang witness sa kasunduan natin. After 5 months na walang nangyari sa atin at hindi pa rin tayo magkasundo at hindi man lang tayo naging masaya ay kailangan na natin maghiwalay. Sad pa rin ito. Ano ba namang babae ito? Kailangan pa talagang pumirma? Naiinis ko ng saad. Opo, sige na perma na at ibibigay ko ito kay Yaya. Nakangiting-ani nito. Napapailing na lamang ako at wala nang nagawa kaya pumirma na ako sa kasunduan. Ayan, good luck sa atin, senyorito. Tila nang uuyang pang saan nito at saka lumabas upang puntahan yata si Yaya. Napaupo ako ulit sa sopa at nasapo ko ang aking ulo. Mukhang dehado ata ako sa mga kondisyon ng babaeng yun ah. Catherine's POV. Jason, asawa ko, bangon na. Heto na po ang almusal mo. Masigla kong saad na makapasok ako sa kwarto ni Jason. Simula na kasi ng kasunduan namin at kailangan ko na maging ulirang asawa sa kanya. Bit-bit ang tray ng pagkain na pumunta ako sa kwarto ni Jason. Himbing na himbing pa ito kaya naman inilapag ko muna ang tray sa lamesa at nilapatan siya ng halik sa pisngi gaya ng napagkasunduan. Unti-unti naman niyang minulat ang kanyang mga mata at tila ba nagtataka pa ito sa nangyayari. Bangon na kasi asawa ko. Mag-almasol ka na at may pupuntahan pa tayo. Makulit kong saad. Tila naman naiirita si Jason sa ginawa ko kaya naman nagustuhan ko yun. Hindi alam ni Jason na natuwa ako sa kondisyon niya sa akin. Sa loob ng 5 buwan, paiibigin ko siya at paglalaroan. Saka ko siya iiwan ng durog na durog. Natatawa ako sa naisip ko kaya tumalikod muna ako para hindi niya mahalata. Kunwari inaayos ko ang pagkain niya. Huminga muna ako na malalim ng 3 beses bago muling humarap sa kanya. Nakaupo na ito tila ba napipilitan pa rin bumangon. Inabot ko naman ang tsinelas niya at pinasuot ito. Saan ba kasi tayo pupunta? Ang aga pa oh. Pagrereklamo nito. Hello, mag-e-enroll po ako. At sasamahan mo ko, di ba? Nakalimutan mo na ba ang usapan natin? Sige na, tumayo ka na dyan. Makulit kong saad. Ngayon ka na mag-e-enroll? Iritang saad nito at napilitan ng tumayo. Oo, sige na, ligo na makapag-almusal na tayo. Sad ko naman. Tila walang nagawa si Jason at pumasok na ito sa banyo. Tatawa-tawa naman ako para nawala ang pagiging cold at pagkasuplado nito tulad nung una. Akala ko pa naman manhid siyang talaga. Siguro nagkukunwari lang si Mokong na cold-hearted. Pigil ang tawa na umupo ako sa kama habang naghihintay sa kanya. Ngunit bigla akong tumayo dahil naalala kong kailangan ko palang ihanda ang bihisan niya. Mabilis akong pumunta sa cabinet ni Jason upang ipaghanda siya ng damit. Nagulat ako na mabuksan ko ang cabinet ni Jason dahil napakalinis tingnan ng loob nito. Ayos na ayos ang pagkakatiklop at magkakasama ang mga magkakakulay. Ang sarap sa mata. Kumuha na lamang ako ng isang maong pants at simpleng striped shirt. Pinatong ko iyon sa kama at pumunta naman ako sa lalagyan niya ng mga sapatos. Wow ha, ang dami-dami niyang shoes. Puno ang cabinet ng mga branded na sapatos. Kumuha lamang ako ng isang plain white shoes. Binuksan ko ang isang medyo maliit na cabinet at nakita ko naman doon ang napakaraming medyas and I'm sure branded din lahat ng mga iyon. Kumuha ko ng isa at dinala ko ng mga ito sa tapat ng kama. Sakto naman na natapos na ring maligo si Jason habang inaayos ko ang kanyang sapatos habang nakaupo. Narinig ko na kasi na bumukas ng pinto ng CR. Muntik pa akong mapangudngod nang tumingala ako dahil nakatayo si Jason sa harap ko na tanging boxer short lang ang suot. Napadako pa ang paningin ko sa gitna ng kanyang katawan. Pinagpapawisan na ata ako na malamig dahil sa tanawin na nasa aking harapan. Tila ba nanginginig ang buo kong katawan dahil sa kakaiba kong nararamdaman. Para ako nanghihina. Tila hindi kaya ng tuhod ko na tumayo. Hanggang sa wala na lamang ako nagawa kundang sumigaw at napatakip ako sa mata. Ah! Bastos! Bastos! Sigaw ko at tinanggal ko sa mata ang aking kamay at hinawakan ko ang sapatos. Nahawak ko at ibinato ko kay Jason. Ouch! Ano ba, Catherine? Nagulat namang saad nito na tila hindi alam ang pagkakamali niya. Ang bastos mo kasi, hindi ka ba marunong magsuot ng ruba o magtapis man lang ng tuwalya? Ang bastos mo! Galit kong sigaw, saka tumalikod sa kanya dahil hindi ko na kayang tingnan ang kanyang katawan. Hindi ko na kasi kayang pigilin ang sarili ko. Na hindi titigan ang kanyang abs. May boxer naman ako suot ah. Anong bastos doon? Katwira naman ito. Basta ayoko nakakakita na nakaboxer. Ayan,
Magbihis ka na't bilisan mo dahil tanghali na. Galit ko pa rin sigaw at binato sa kanya ang kanyang pantalon at damit na isusuot. Saka ako nagmarcha palabas ng kanyang kwarto. Pilit na iniiwasan na makita siya. Kunwari ka pa, kung titigan mo nga ang harap ko kanina kulang na lang tumuloy ang laway mo sa pagkakanga ng bunganga mo. Pinagnanasahan mo ata ako eh. Patawa-tawa na masagot ni Jason. Mabilis ko siyang hinarap at tiningnan na masama. Tse! Manigas ka! Inis kong saad at saka mabilis na lumabas at pabalibag na isinara ang pinto ng kwarto ni Jason. Buwisit! Buwisit na lalaking yun! Ah! Makikita mo talaga. Galit na saad ko pagkalabas ng kwarto niya. Sabay pa sana kaming kakain ng almusal sa kwarto niya dahil dinamihan ko ang pagkain na dinala ko pero di bali na lang. Mas pipiliin ko na magutom na lamang kaysa makasabay pa ang buwisit na lalaki yun sa almusal. Bumalik na lamang ako sa aking kwarto para maligo ulit dahil talagang pinagpapawisan ako kanina. Pagkatapos maligo, mabilis ako nagbihis. Pinili ko yung isang dress na hanggang tuhod. Sleeveless ito kaya komportable ako. Flat na sandals lang ang sinuot ko para hindi ako masyado matangkad tingnan. Minsan kasi nahihiya ako sa mga tao. Nahihiya ako dahil sa height ko. Masyado daw ako matangkad kaya halos flat na tsinelas at sandals lang talaga ang paborito kong isuot. Naglagay din ako ng lip tint at naglagay din ako ng pulbo. Iyon lang dahil hindi ko na kailangan ng blush on dahil natural na namumula talaga ang pisngi ko. Kumuha din ako ng sling bag na babagay sa aking suot. Naglagay lang ako ng cellphone sa wallet, sa bag at gora na. Bumalik ako sa kwarto ni Jason para tingnan kung nandun pa siya ngunit wala na ito kaya dumiretso na ako sa baba. Hindi na ako gumamit ng elevator dahil nasa second floor lang naman ako. Pagdating ko sa baba, nasa sofa si Jason at nakadikwatro. Halatang hinihintay ako. Napatingala pa ito na mapansin na pababa ko na hagdan. Nakatitig lamang siya sa akin na parabang hindi kumukurap. Alam ko na humahanga siya sa ganda ko ngayon. Ayan, tama yan Jason. Humanga ka't mahulog ka sa akin. Mahalin mo ko bago kita iwanan. Sad ko sa isip at lihim akong tumawa. Sapat para hindi niya mahalata. Parang mabilis kong mapagtagumpayan ang aking planong pagiganti sa lalaking to. Durug na durug kitang iiwan Jason Santiago. Jason's POV. Patagal ako naghintay sa ibaba kay Catherine. Ayos din ang babae na yun ah. Ginising niya ako na maaga at pinakilos ng mabilisan pero siya naman pala itong hindi pa handa. Naiiling na lamang ako sa inis habang nakaupo at naghihintay hanggang sa may marinig akong lumakad pababa ng hagdan. Tumingala ako para tignan kung si Catherine na ba ang pababa na yun. Hindi nga ako nagkamali dahil siya na nga yun. Ngunit napanganga ako sa akin nakita. Very simple yet beautiful. Tila ba biglang kumabog ang puso ko at parang gusto na nitong lumabas sa sobrang kabog nito. Nakakapagtaka dahil kung tutuusin napakasimple lamang ng itsura ni Catherine. Ngunit bakit parang napakalaki ng impact nito sa puso ko? Napahinga ko ng malalim at pilit na pinapakalma ang puso ko. Hindi maaari. Umubo-ubo muna ako ng kaunti dahil parang ayaw lumabas ang boses ko. Ano ba naman Catherine? Ikaw ito nagmamadali na umalis tapos ikaw pala itong hindi pa handa. Aba, kanina pa ako naghihintay sa'yo ah. Kunwari, inis na sad ko na makabawi mula sa kakaiba ko nararamdaman kanina. Tila naman nabigla si Catherine sa tono ng salita nito. Sorry na po kasi ikaw naman yung inuna kong asikasuhin bago ang sarili ko. Pasuplada nitong sagot. Hindi na ako umimik at lumakad na palabas. Sumunod naman siya sa akin at alam ko na nakubasangot ito. Manong ipag-drive mo na kami para wala kasi ako sa mood na mag-drive eh. Utos ko sa akin driver. Sa likod kami pumwesto ni Catherine at tahimik pa rin ito. Nagtampo yata dahil sa pagsita ko kanina. Saan mo gusto mag-aral? Pagbasag ko sa katahimikan sa pagitan namin. Hindi ko alam, ikaw nang bahala. Malamig nitong tugon. Ano bang kukunin mong kurso? Tanong ko ulit. Architecture. Maikling sagot nito. Natawa naman ako dahil tamang-tama ang kursong gusto niyang kunin. Makakatulong ito sa firm na itinayo ko. Pero teka, bakit ba ako natutuwa? In 5 months, maghihiwalay na din naman kami. Napahinga ko na malalim dahil sa naisip ko. Bakit? Ayaw mo na ba ng gusto kong kurso? Tanong nito. Napansin yata nito ang paghinga ko na malalim. Hindi, walang problema sa akin. May naisip lang ako. Doon ka na lamang mag-aral sa Saint University.
Magandang school na yun. Sagot ko. Okay. Maikling sagot nito at muling tumingin sa labas. Maya-maya lamang nakarating na kami sa wakas sa Saint. Napanganga si Catherine na makita ang kabuuan ng school. Napakalaki kasi nito at ang ganda-ganda ng paligid. Malalaki rin ang bawat classroom nito. Actually, dito ko sana gusto mag-aral noon kung hindi kami dinala ni Mami sa Amerika. Ang ganda pala dito, Jason. Matagal ko nang gustong pumasok dito kaso nahihiya ako dahil nga mayayaman ang nakakapasok dito. Sigurado ka na ba na dito mo ako i-enroll? Napakamahal ng tuition dito, Jason. Sad nito at dama ko na masaya-siya. Walang problema sa tuition mo, Catherine. Wala ka nang aalalahanin pa. Papasok ka na lamang at ako na ang bahala sa lahat. Sagot ko. Ngunit bigla siyang nalungkot at tumungo pa ito na parang maiiyak. Anong problema, Catherine? Ayaw mo ba dito? Tanong ko. Tumigil ako sa paglalakad at hinawakan si Catherine sa balikat at hinarap sa akin. Bakit bigla ka ata nalungkot? May problema ba? Nag-aalala kong tanong. Di ba maghihiwalay din naman tayo after 5 months? Di ko kakayanin ang tuition dito kapag naghiwalay na tayo, Jason. Kaya wag na dito. Doon na lang ako sa public school para kahit maghiwalay tayo, makakaya ko pa rin ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Malungkot na sad nito. Bigla naman ako naawa sa kanya at hindi nakasagot. Tumalikod na siya at lumakad pabalik sa sasakyan. Catherine, wait! Pigil ko dito. Tumigil naman ito sa paglakad ngunit natiling nakatalikod sa akin. Lumakad ako palapit sa kanya. Dito ka mag-aaral. Kahit maghiwalay na tayo, ipagpapatuloy mo pa rin ang pag-aaral mo dito at ako ang bahala sa lahat. Hanggang sa makagraduate ka. Sad ko. Tahimik ito at hindi sumagot. Maya-maya humarap ito at tumingin sa akin. Tinitigan niya ako na matagal. Kung awa lamang ang nararamdaman mo, wag na lang, salamat na lang, Jason. Nakakahiya naman kung aasa pa rin ako sa'yo kahit na hindi mo na ako asawa. Malungkot na sad nito. Napaisip naman ako. Tama ba ang nararamdaman ko sa kanya? Tama bang naiisip ko na mabuti siyang tao at hindi siya mukhang pera? Humugot ako ng hininga at hinawakan siya sa balikat. Okay, extend natin ang kasunduan sa halip na 5 months. Gawin natin 4 years hanggang sa makatapos ka. Sad ko. Nagulat naman ito sa sinabi ko. Pero hindi mo ako mahal, Jason. At hindi rin kita mahal. Wala akong karapatan na itali ka sa akin kapalit ng sarili kong interes. Hindi ako ganoong tao na mapagsamantala. Sad nito. Oo, nabigla ako. Hindi ko inaasahan na ganoon palang kalooban niya. Hindi ka magiging mapagsamantala dahil may kapalit naman ang lahat, di ba? Pagsisilbihan naman natin ang isa't isa ayon sa kasunduan natin. Sad ko naman. Natahimik ito at tila ba nag-iisip. Ganoon ka nga ba, Catherine? Mabuti nga ba ang kalooban mo? Sige, pagbibigyan kita. Patunayan mo lamang na mabuti kang ang tao. Patunayan mo na mali lahat ng naiisip ko sa iyo. Sad ko sa isip. Sa bagay, may pakinabang naman tayo sa isa't isa. Huwag mo sanang isipin na gold digger ako, Jason, dahil kahit kailan, hindi ko pinag-interesan na kayamanan nyo. Talagang nagpakasalang ako sa iyo. Alang-alang sa pamilya ko at para na rin kay ate. Anito? Hindi ko yan sinabi ha. Ikaw ang nagsabi niyan at huwag mo ring isipin na pinag-iisipan kita na ganyan. Pagsisinungaling ko para hindi na humaba pa ang diskusyon namin. Mabuti naman kung ganyan ang usapan natin. Okay, payag na ako na dito mag-aaral at maraming salamat na agad sa lahat-lahat na gagawin mong tulong sa akin. Tatanawin kong utang na loob ito sa'yo. Sad nito. Nag-guilty naman ako sa sinabi ni Catherine. Dahil sa totoo lang, hindi pa rin kasi ako lubos na nagtitiwala sa kanya. Sana nga lang mapatunayan niya sa akin na mabuti siyang tao. Tayo na. Anito? Pumasok na kami sa school para mag-enroll. Hindi ko alam kung bakit ganito na lamang ang nararamdaman ko. Nagtatalo ang isip at puso ko. Sabi ng isip ko, huwag magtiwala. At huwag maniwala, pero sabi ng puso ko, mabuti siyang tao at magtiwala. Catherine's POV. Hindi ako makapaniwala sa mga pinagsasasabi ni Jason. Gusto ko sanang hawakan ang parte ng leeg niya at alamin kung may lagnat ba siya. Kasi ibang-iba siya. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ang bait-bait niya ngayon. Gusto kong tanungin kung okay lang ba siya. Kasi ang layo niya talaga sa dati. Ang layo niya sa dating Jason na cold at masungit. Hindi din ako makapaniwala na pag-aaralin niya ako. At lalo na hindi ako makapaniwala
Napapahabain niya yung taon ng kasunduan namin. Hanggang sa makatapos ako. Hindi kaya naengkanto siya? Pero hahayaan ko na lang muna. Baka kasi mausog pa at bumalik siya sa dati. Madiskaril pa ang pag-aaral ko. Pinabayaan ko na siya ang kumausap doon sa dean. Mukhang magkakilala naman sila. Patingin-tingin lamang ako sa paligid dahil humahanga talaga ako sa ganda ng school na papasukan ko. Ang lawak nito at siguro hindi ito kayang libutin sa loob ng isang araw. Let's go. Ani ni Jason. Ay kabayo. Nagulat pa ako sa kanya. Seryoso kasi ako sa pagmamasid sa paligid. Palagi mo na lang ako sinasabihan ng kabayo. Ito ba naman mukhang to? Kamukha ng kabayo? Tila inis na saad nito. Kahit kailan talaga pikon na lalaki na to. Hindi ba pwedeng nagulat lang? Ikaw kasi bigla-bigla ka nalang sumusulpot sa likuran ko. Rason ko naman. Tara na. Enrolled ka na at next week ang start ng klase nyo. Ipapaskill sa malapit sa guardhouse kung anong section mo at kung anong building ka. Kaya mo na namang hanapin siguro yun. Supladong saad nito. Akala ko pa naman nagbago na siya pero heto. Parang bumalik na ulit siya sa dati. Salamat. Naisagot ko na lamang dahil mukhang piko na nga si Mr. Pikon. Hindi na ito mimik at lumakad na palabas ng school. Sumunod na lamang ako para wala nang ingay. Na makalabas kami, may nakita akong nagtitinda ng ihaw-ihaw. Natuwa ako dahil paborito ko yun. Bigla akong hinawakan si Jason sa kamay at tinangka ko siyang hilahin papunta sa nagtitinda ng ihaw-ihaw. Hey, ano ba? Bakit po ko hinihila? Nagtatakang tanong nito na Shwal Pikon. Gusto ko kasi nun eh. Malambing kong saad saka ko itinuro ang ihaw-ihaw. What? Are you serious? Tila gulat na saad nito na makita kung ano tinuturo ko. Oo naman please, pagbigyan mo na ako. Pakiusap ko pat sa katuluyan na siyang hinila papunta doon. Nakakapagtaka nagpaubaya siya sa paghila ko sa kanya. Kaya naman abot nga ang ngiti ko lalo na makalapit kami sa ihawan. Manong, magkano po dito? Nakangiti kong tanong habang tinuturo ang dugo at isaw na nakatuhog sa stick. 5 pesos lang po ma'am. Sagot naman ng tendero na parang puno ng pagtataka na makita na kasama ko si Jason. Wow! Sige po manong, tag-2 po niyan. Masaya kong saad. Kumuha ko ng 4 at ibinigay ko kay Jason ang isaw at dugo. Anong gagawin ko dito? Nagtatakang tanong niya na tila hindi alam kung anong gagawin niya sa binigay ko. Ganito, isawsaw mo dito sa sauce para masarap. Saad ko habang isinasawsaw ang isaw at dugo na hawak ko sa sarsa na nasa harapan namin. Tila naman gulat na gulat siya sa ginawa ko. Are you sure na malinis yan? Ang dami na yatang sumawsaw dyan eh. Tila nandidiri namang saad nito. Ang arte naman ng lalaking to. Palibhasa mayaman. Malinis yan. Dahil bagong luto ang sinasawsaw dyan at hindi yan sinawsawan ng kinagatan na. Subukan mo kasi. Natatawa kong saad dahil kita ko talaga sa reaksyon niya ang pandidiri. Akin na nga, ako na ang magsasawsaw. Saad ko at kinuha ang hawak niyang isaw at dugo. Okay, tikman mo na. Saad ko na maisawsaw ko na sa sarsa ang isaw at dugo. Nagdadalawang isip pa siya ngunit napilitan pa rin itong kinain ang binigay ko. Tiningnan ko ang reaksyon nito at natuwa naman ako nang makita ko na parang nagustuhan nito ang lasa. Ano? Masarap di ba? Nakangiting tanong ko. Okay lang. Masarap pala. Sagot naman ito habang ngumuya. Sabi ko sa iyo eh, masaya ko namang saad. Nang maubos namin ang isaw at dugo ay kumuha naman ako ng 2 kwek-kwek. What's that? Inosenteng tanong nito. Ito ang kwek-kwek. Kwek-kwek? What's kwek-kwek? Maarte nitong tanong. Kwek-kwek, itlog na binalot sa harina at pinarito. Masarap to promise. Heto oh, saad ko at binigyan ko siya ng kwek-kwek. How to eat this? Parang tangang tanong nito. Natatawa na lamang ako dahil talagang hindi pala siya marunong kumain ng mga pagkain na mahihirap. Kaya kinuha ko ang kutsara niya at idinemo ko kung paano kumain ng kwek-kwek. Biyakin mo sa gitna para mahati mo yung itlog. Tapos lahukan mo ng sauce at saad ko na pinapanganga siya para subuan ng kwek-kwek. Ngumanga naman siya para kainin ang sinubo kong kwek-kwek sa kanya. Ayan, ganyan. Ganyan ang pagkain ng kwek-kwek with feelings, parang lasap mo ang sarap ng itlog. Napatingin siya sa sinabi ko at napalaki ang mata. At sarsa, syempre. Natatawa kong saad. Naiiling ito at hindi ko alam kung ano bang iniisip nito sa sinabi ko. Anong lasa, masarap ba? Tanong ko dito.
Tumango-tango naman ito dahil hindi ito makapagsalita dahil puno ang bibig nito. Sabi ko sa iyo, ang sarap. Masiyo kong sad at kinain na rin ang aking itlog. Alam mo, paborito namin ito ni ate. Tuwing hapon, pumupunta kami sa plaza para kumain ng ihawan at kwek-kwek. Parang banding na rin namin nung buhay pa siya. Ngayon, wala na akong kabanding kapag gusto kong kumain ito. Malungkot kung saad, naalala ko na naman kasi si ate. Napatingin naman siya sa akin. Well, I am willing dahil masarap pala ito, promise. Palagi tayong kakain ito. Wag lang araw-araw dahil masama yun. Nakangiti nitong saad. Talaga, you mean hindi ka na nandidiri sa street foods? Saad ko na hindi makapaniwala. Yes. Ngayon natikman ko na, masarap naman. Hindi na ako mandidiri. Ngayon lang kasi ako nakatikim nito eh. Sagot nito. Nakakatuwa na parang naging magaan ang loob ko sa kanya. Nakakapagkwentuhan na din kami at nagtatawanan habang kumakain ng kwek-kwek. In fairness, masaya pala siyang kajaming at nalibang ako. Kahit pinagtitinginan kami ng mga tao na akala mo, takang-taka sa amin at wala kaming pakialam basta masaya kaming kumakain. Kumuha din ako ng 2 palamig at wala ng arte pa na ininom iyon ni Jason nang ibigay ko sa kanya ang 1 baso ng palamig. Nang matapos kaming kumain, nagpa siya na kaming magbayad para makauwi na. Manong, magkano po lahat? Tanong ko na matapos kaming kumain. 70 pesos lang po, ma'am. Magalang na saad ni Manong. Kumuha ng pera si Jason sa pitaka. Binigyan niya ng 500 pesos si Manong. Sir, sukli niyo po. Ani ni Manong. No, keep the change. Ani ni Jason na kinagulat ko. Maraming salamat po, Mr. Santiago. Masiyang-masiya namang saad ni Manong. Ngumiti lamang si Jason at saka ako hinila pabalik sa kotse. Nagtataka talaga ako sa mga nakikita kong ugali ni Jason. Siya ba talaga to? Bakit parang ibang-iba siya sa mga mapanirang kwento ng mga tao? Bakit parang ang buti ng kanyang puso? Mabilis na lumipas ang araw. First day of school ko na. Medyo kabado pero kaya ko to. Maaga akong bumangon at dumiretso na ako sa banyo para maligo. Nakatapis lang ako ng tuwalya matapos ko maligo dahil ako lang naman ang tao sa kwarto kaya walang problema. Pakanta-kanta pa ako ng uhaw. Paglabas ng banyo ngunit, ay kabayo! Sigaw ko na makita kong komportableng nakaupo sa sopa si Jason at nakadikwatro pa. Mahigpit kong nahawakan ng tuwalya na nakabalot sa aking kahubaran. Bakit parang takot na takot ka? Hindi naman kita re-rapin ano? Saad nito, na tila ba namimikon pa. Bastos ka? Bakit hindi ka man lang kumatok ng pinto bago ka pumasok? Di sana alam ko na may tao dito. Paano kung nakahubot-hubad ako na lumabas ng banyo? Galit at inis kong sigaw habang mabilis na kinuha ang aking bathrobe. Hindi naman, di ba? Anong iniinarte mo? Natatawa pa nitong saad samantalang halos umusok naman ang ilong ko sa sobrang inis sa kanya. Bakit ka ba kasi nandito sa kwarto ko? Inis ko pa ring tanong. May gusto lang sana akong sabihin. Dagdag na kasunduan natin. Mamaya kasi darating sila daddy at matutulog daw dito ng isang gabi. Pasakalya nito. So, ano naman pakialam ko dun? Wala naman ako magagawa dahil sa inyo naman ang bahay na to. Bakit kailangan mo pa magpaalam sa akin? Mataray ko namang sagot. Malaki ang kinalaman mo doon dahil kapag nandito sila daddy, matutulog tayong magkasama sa isang kwarto. Anito na nagpabigla sa akin. Ano? Sigaw ko na medyo napalakas ata. Naloloko ko na ba talagang lalaki ka? Tayong dalawa magkatabi sa isang kama sa pagtulog. Patuloy ko pa. Yes, at iyon ay para rin sa'yo. Ayoko mag-isip sila na masama tungkol sa'yo. Sige, pag nalaman nila na hindi tayo talaga nagsasama sa isang kwarto, baka isipin nila na pera lang ang habol mo sa akin lalo na kapag nalaman nila na nag-aaral ka. Anong gusto mo? Saad nito na nagdulot sa akin ng isipin. Oo nga, ano na lang ang sasabihin nila kapag nalaman nila na wala naman talaga akong kwentang asawa kay Jason dahil hindi naman kami nagtatabi. Sige na nga, basta sa isang kondisyon. Napilitan kong saad. Ano na namang kondisyon yan na hindi tayo magtatabi sa kama? Kahit sa sofa na lang ako o sa sahig. Hindi naman nila nakikita na hindi tayo magkatabi, di ba? Pakiusap ko. Tila nag-isip naman si Jason sa sinabi ko. Okay, deal. Basta magpapanggap tayo na nagsasama tayo sa iisang kwarto. Ikakandado ko muna yung kwarto mo at sasabihin kong dyan ko inilagay yung iba mong gamit. Pagpayag naman ni Jason. Nakahinga naman ako na maluwag dahil sa pagpayag niya. Wala man siguro siyang gagawin masama sa akin. Kung sakali man syempre, hindi ako papayag. Ano siya? Sinuswerte. Oh, may sasabihin ka pa?
Magbibihis na kasi ako at pwede ka nang umalis dahil malilate na ako. First day of classes pa naman. Sad ko, nahinila ko na siya palabas. Okay, lalabas na ako. Bilisan mo at pagkahatid ko sa'yo, pupunta pa ako sa restaurant dahil may problema daw doon. Anito? Okay, sige na. Mabilis lang ako magbibihis. Sad ko naman at tuluyan na siyang hinatak palabas. Mabilis ako nagbihis dahil baka mainis na naman si Mr. Picon. Pagbaba ko, inabutan ko si Jason sa kusina na kumakain ng almusal. Nang makita ako nito, napatitig ito sa akin na matagal. Tila ba natulala ito na makita ako? Nahuhulog ka na ba, Jason? Natatawa ako sa naiisip ko. Umighim na ako para matauhan na siya mula sa pagkatulala sa akin. Ipinilig-pilig nito ang ulo upang bumalik sa kanyang katinuan. Kumain ka na, sabay na tayo. Anito na tila nahihirapan pa magsalita. Sige, salamat. Nakangiti ko namang saad. Kinandahan ko ang ngiti ko na tila nangaakit. Kitang-kita ko ang pagbabataas ng kanyang Adam's apple na makita ang nangaakit kong ngiti. Sa kanya ibinaling sa kanyang pagkain ang kanyang paningin. Lihim ako natawa dahil nagsisimula na ako magtagumpay sa pagpapaibig sa kanya. Nang matapos kaming kumain, inihatid ako ni Jason sa Saint, susunduin kita. Mamayang 5 p.m. May waiting shed naman. Diyan mo na lamang ako hintayin. Bili ni Jason bago ako bumaba. Nagulat pa ako nang gawaran niya ako ng halik sa pisngi. Bye. Good luck on your first day. Nakangiti niyang saad. Ngiti na tila ba nagpapabaliw sa puso ko. Tumango na lamang ako na tila ba wala sa sariling bumaba ng kotse. Oo nga pala, nasa kasunduan pala yun. Naiiling na lamang ako na pumasok na nang tuluyan sa school at dinedma na nararamdaman kong kakaiba kanina. Pumunta ako sa may guardhouse kung saan doon nakalista ang aming mga pangalan at nakalagay doon kung anong section at anong building kami pupunta. Section E at second floor. Basa ko na makita ko ang pangalan ko. Naglalakad ako papunta sa isang building kung saan nandoon ang aming classroom. Nang may makasabay akong isang grupo ng mga estudyanteng babae. Hindi ko na sila pinansin at tumuloy na lamang ako sa paglalakad nang may makabunggo ako isang babae na mataray ang dating at mukhang fashionista. Ouch! Mataray na saan nito. Saka ako tiningnan na para akong kakainin dahil sa galit. Sorry! Natataranto kong saad. Sorry? Sa susunod wag kang ewan dyan at pipili ka ng babanggain mo. Maliwanag? Boba. Galit na saad nito at ni hindi ko man lamang napigilan ang palad nito na dumiretso sa aking pisngi. Natulala ako at nahawakan ko ang aking pisngi na lumagapak dahil sa pagkakasapak ng babaeng maldita. Sa susunod na makita mo ko, tutungo ka o umiwas ka dahil ayoko na makita pagmumukha mo. At bakit ka ba kasi nandito sa school na to, mukha ka namang hindi mayaman? Siguro scholar ka no? Yak, poor. Sa susunod, huwag kang iingot-ingot ha. Dahil hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin. Let's go girls. Mayabang na saad nito at sumunod naman ang tatlong alipores nito na patawa-tawa sa akin na akala mo kung sino. Hindi na lamang ako umimik dahil ayoko ng gulo. Lumapit naman sa akin yung isang grupo na nakasabay ko kanina. Oh my God, are you okay miss? Concern na saad ng isa sa mga ito. Okay lang ako. Naiiyak kong saad. First year ka din diba? Tanong naman ng isa. Oo, may klikong sagot. Section A ka rin diba? Masaya namang saad ng isa pa. Oo, muli kong sagot. Magkaklase pala tayo. Isa-isang nagpakilala ang mga ito habang nakangiti. Mukha naman silang mababait kaya napangiti na rin ako. Ako naman si Catherine, nice to meet you. Pakilala ko naman sa mga ito. Nice to meet you too, Catherine. Pwede ka bang maging member ng friendship namin? Pwede ka bang maging kaibigan? Nakangiting saad ni Brenda. Napangiti naman ako, at least may kaibigan agad ako kahit first day pa lang at hindi lang isa kundi 5. Oo naman, masaya kong sagot. Friends? Sabay-sabay na tanong ng mga ito. Friends! Masaya kong sagot. Yehey, group hug! Ani ni Aya na parang siya ang pinakakalog sa grupo. Group hug! Sabay-sabay naming saad at masaya nga kami nag-group hug. Kahit medyo bad vibes ang bumungad sa akin ay okay lang dahil iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan na tiyak na magiging karami ko sa lahat habang nag-aaral ako. God is good talaga. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata.
Maraming salamat po.